Hi, magandang gabi. Good evening. Kagabi, ang promise ko ay magbablog ako ngayon tungkol kay Rizal at kay Pio. Jose Rizal at Pio Valenzuela at yung kanilang pagtatagpo sa Dapitan. Medyo mahaba itong vlog na ito, kaya ito ay pwede kong siguro gawing 3 bahagi o 2 bahagi. Ngayong gabi, ang aking pagsisimula ay may kinalaman sa dalawang ito, ang background nilang dalawa. Of course, we know already sino si Jose Rizal at sino si Pio Valenzuela. Pero maganda ring lagyan ko ng background. Ito ay aking hango doon sa aking aklat na kasama kong mga author, si Raul Sebastian, Dr. Raul Sebastian at Dr. Joseph Raylan Viray. Yung aming aklat na yun ay pinamagatan namin o may titulong si Rizal sa Kamalayang Pilipino. At itong ibabahagi ko sa inyo na ito ay hahanguin ko doon sa chapter 9 ng aklat na yan. So, ang pamagat ng chapter na yon ay si Jose Rizal at si Pio Valenzuela at ang kanilang diwang revolusyonaryo. Ay nako, sige nga, simulan ko na. Medyo gabi na eh. Pero alam naman ninyo, ang lola ninyo, kung kailan gabi sa ginaganahan na mag-vlog. So ito na tayo. Si Jose at si Pio ay dalawang Pilipinong isinilang sa isang panahong ang mga mananakop na Kastila ang siyang naghahari sa ating lupain. Sinilang si Jose noong taong 1861 at si Pio naman ay noong 1869. So, may 8 taon ang tandaan ni Rizal kay Pio Valenzuela. 8 taon ang kanilang pagitan. Si Jose at si Pio ay dalawang lalaking nanggaling sa isang mabuti at mariwasang angkan. Hindi sila mahirap, no? Mabuting pamilya. May kayang pamilya ang kanilang pinagmulan. Si Jose ay sinilang sa isang pamilyang tunay na kadluan ng paghubog ng isang tao na mayroong mabuting pagkatao, no? Isang ama at isang ina na marangal, magkagalang-galang, mapagkawanggawa, masipag, at masinop sa kabuhayan. Ang kanyang mga kapatid ay mapagkandili. Ano ba yung mapagkandili? Parang very caring, no? Mapagkandili at mapagmahal, labing. Ang kanilang tahanan ay isang tahanang umiiral ang pagmamahal sa may kapal at paggalang sa pananampalataya, moralidad at katotohanan. Ito ang kapaligirang nilakhan ni Jose Rizal. Si Pio, tulad ni Jose, ay sinilang din sa isang pamilyang may mariwasang pamumuhay. Ang kanyang pamilya ay may matindi ding pagmamahal sa isa't isa at may pagpapahalaga sa kanilang karangalan. Kaya pareho ang kanilang background bilang bilang mga nabuhay sa panahon na yon. Kumbaga sa middle class sila. No, sila yung nasa gitnang antas ng buhay. Matindi rin ang paniniwalang Kristiyano ng pamilya ni Pio Valenzuela. Sila ay mapagkawanggawa at mayroong silang matinding pagmamahal sa kanilang bayan. Ang kanyang ama ay napakapayak. Simple. Pag sinabing payak, simple. At ang kanyang ina naman ay ang kanyang ina naman ay may magandang babae. Napakagandang babae na napakatalino. Ang kanyang ama ay mahilig sa musika. At
Sinasabi pa na ang ina ni Pio Valenzuela ay napakamasikaso sa kanyang pamilya at itinuturing siyang anghel de la guardia ng kanyang mga anak. Siya ang ilaw ng kanilang tahanan. Tulad din Rizal ay maagang nag-aral si Pio. Una siyang ipinasok ng kanyang mga magulang sa isang pribadong paaralan sa ilalim ng gurong si Moises Salvador. Naalala ko tong Moises Salvador na to, mayroong eskwelahan nito sa Paco eh. At pagkatapos ay kay Telesforo Evangelista. Natigil siya ng pag-aaral dahil sa paglaganap ng sakit na cholera. Sobra nun, parang COVID nun ng cholera eh. Nang lumaganap ang cholera, basta na lang bumabagsak ang mga tao. Natapos ni Pio ang kanyang Bachelier in Artes noong 1888. Naalala ko yung sinulat kong play, Calamba, 1888. Sa Colegio de Letran. Nagpatuloy siya ng pag-aaral ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas, kung saan nagsimula ding mag-aral si Rizal ng medisina. Nang makatapos ng medisina ay naglingkod si Pio sa kanyang mahihirap na kababayan at dito ay namulat ang kanyang mga mata sa dinaranas na hirap ng kanyang mga kaawa-awa at sawing palad na kapwa Pilipino. Si Jose, munting bata pa lamang si Jose, ay nasaksihan na niya ang kalupitan ng mga Kastila sa maraming pamilya, sa maraming mamamayan sa Calamba. At malimit sa kanyang pagtanaw sa kabundukan habang siya ay nasa dalampasigan sa may Laguna de Bae, ay tinatanong niya ang kanyang sarili kung ang mga tao ba sa likod ng bundok na tatanaw niya ay nagdurusa rin at pinapagmalupitan gaya ng mga tao sa Calamba. So yun ang nasa isip ng munting si Jose. Sapagkat bakit niya naiisip ito? Sapagkat mismo ang kanyang pamilya ay dumanas ng kalupitan ng mga Kastila, alam natin yon. Ang kanyang nanay ay hinuli at pinaglakad ng napakalayo mula sa Calamba patungong Santa Cruz, Laguna at ikinulong. So, isang matandang kagaya ng kanyang ina, yan ay napakahirap at napakasakit tanggapin para sa isang anak. At siya mismo, si Jose Rizal ay hindi nakaligtas sa kalupitan, paghihinala, panggigipit ng mga Kastila. Minamanmanan siya at pinagbibintangang subversibo, pilibostero, tagapanggulo ng katahimikang pampubliko, at nagsimulang maghimagsik ang kalooban ng batang si Jose sa lahat ng itong paghihirap na nadarama ng kanyang pamilya. Lalo siyang nagalit sa mga Kastila nang mabalitaan niya nung siya ay nasa ibang bansa na ipinasunog ng mga Kastila ang tahanan ng may 300 pamilya sa kanyang bayan at ipinatapon si Pasiano at ang kanyang mga bayaw na lalaki sa malalayong bayan. At lalo siyang nalungkot sapagkat hangarin niya sanang magkaroon ng reforma sa Pilipinas. Hindi naman after si Rizal sa himagsikan at the start. Ang gusto niya ay reforma. Subalit, pagdating ng taong 1891 ay na-realize ni Rizal na talagang reforms would not definitely be given to the Filipinos by the Spaniards. Kaya ang kanyang puso ay nawalan ng tuluyan ng pag-asa. At nabuhay sa kanya, nagsimulang mabuhay sa kanya, ang diwang mapaghimagsik. Masakit din ang kanyang kalooban, sapagkat masakit na nga yung kalooban niya dahil sa nangyayari sa kanyang bayan sa Pilipinas, lalo pa itong naging masakit sapagkat ang kanyang mga kababayan sa Europa na hinihimok niyang magbalik sa Pilipinas ay waring hindi binibigyang pansin ng kanyang pagsasabi na kailangan silang magsibalik sa bansa sapagkat nandoon
ang ang pangangailangan sa kanila. Nalulungkot si Rizal sapagkat ang kanyang mga kababayan na nasa Europa ay nalulong sa mga babae, narulong sa mga sasugal, narulong sa pagpapasarap sa buhay, narulong sa pag-inom. At sinabi niya sa kanila, sinasabi nilang matatapang lamang tayo sapagkat tayo ay malayo sa ating bayan. Kaya nararapat na tayo ay bumalik at doon tayo makipaglaban. So ito yung nasa isip ni Rizal at ito ang nagbigay sa kanya ng kalungkutan na mabuti. So sabi niya, mabiguman o magtagumpay, kung tayo nasa ating bayan, mas masarap na ang ganoon. Si Pio, ano naman ba si Pio? At kailan namulat ang kanyang diwang mapaghimagsik? Tingnan natin. Sa sinulat kong ito ay sinabi ko, nagsimulang dumugo ang puso ni Pio at ang kanyang kaluluwa ay sumigaw ng hustisya nang makita niya ang hindi makataong kalagayan ng kanyang mga kababayan. Nagsusumigaw ang kanyang budhi para sa kanilang kaligtasan. Grabe, no? Subalit batid niya na ang pagbabago na dapat na makamtan ay hindi kailanman magaganap kung ito ay isasagawa sa isang matahimik, mapayapang pamamaraan. Batid niya na mismong ang kilusang propaganda ay hindi nagtagumpay, kung kaya si Rizal na kabilang sa kilusang propaganda ay nagbalik sa Pilipinas at nagtayo ng La Liga Pilipina. Subalit, nakita rin niya na si Rizal ay hindi nagtagumpay sa kanyang La Liga Pilipina sapagkat siya ay pinahuli ng mga Kastila at ipinatapon sa malayong bayan ng Dapitan. Dahil sabi ng mga Kastila, ang La Liga Pilipina ay isang subversibong samahan. So, kailangan ito ay kitla ng hininga ang La Liga Pilipina. At si Rizal ang ugat nito. Kaya dapat na si Rizal ay mawala. Kaya ang ginawa nila, si Rizal ay kanilang ipinatapon nga sa Dapitan, Zamboanga. Labis ang paghanga ni Pio kay Rizal. Kaya sa ginawang ito ng mga Kastila kay Rizal, ay naisip niya na ito'y napakawalang hustisya. Kaya naghimagsik na lalo ang kanyang isip at sinabi niya, sa harap ng ganitong kalagayan, hindi ako basta na lamang maghahalukip-kip ng kamay at magmamasid na lamang habang ang mga namumuno ay labis ang pang-aabuso at ang kawalan ng katarungan ay pinaiiral ng walang pakundangan, ay quoted Pio Valenzuela himself. Isang linggo makaraang hulihin at ipatapon si Rizal sa Dapitan. Isang napakahalangang pasya ang nabuo sa isip ni Pio. Ginawa niya ito. Sumanib siya sa katipunan, isang lihim na kilusan, alam na natin, na tinatag ni Bonifacio pagkaraang maipatapon si Rizal sa Dapitan. Bago matay si Pio Valenzuela, ay sa isang panayam na ginawa sa kanya, ay sinabi niya ang tungkol sa pagkakasapi niya sa katipunan. Ito ang salaysay niya. Kung bakit siya sumapi sa katipunan. Sumapi ako sa katipunan sapagkat hindi ko matanggap ang pagkakapatapon kay Rizal na ang pinagbatayan ay ang mga bintang na katawa-tawa at mga ebidensyang gawa-gawa lamang. Labis ang galit ko at hindi ko matanggap ang kawalan ng hustisya ng mga may kapangyarihang Kastila. Kaya sumapi ako sa katipunan noong 18 ng Hulyo 1892. Yan ang sabing, kinote ko talaga si Pio Valenzuela. Pagkaraan ng 3 taong pagkakasapi sa katipunan, kinilala si Pio bilang pangalawang pinakamakapangyarihan na pinuno ng samahan na ito
bilang piskal, no? At manggagamot ng katipunan. Isa na siya sa bumubuo ng katipunan triumvirate. Siya, si Bonifacio, at si Jacinto. Bilang isang katipunero, isang mabuting halimbawa si Pio ng katapangan. Gamit niya ang simbolikong pangalang madlang away. Laging handa si Pio sa pakikipaglaban, mga hulugan man ito ng kanyang sariling kamatayan. Para sa kanya, kailangang mahiwalay na ang Pilipinas sa Espanya sapagkat parehong matindi ang ganitong hangarin nila ni Bonifacio, naging mabuti silang magkaibigan, talagang naging friend sila. Nagtulungan sila na parang magkapatid. Labis ang tiwala ni Bonifacio sa kakayahan, dedikasyon at katapatan ni Pio Valenzuela at ito'y pinagkatiwalaan niya ng mga mahahalagang gawain, mga delikadong gawain ay iniatang sa kanya. Ilan sa mga mapanganib na gawaing binigay kay Pio ay ang pagsasakatuparan o pagtangkang pagpatay kay Padre Mariano Hill, ang isang praile, no, na isasagawa sana nila Bonifacio, subalit di sila nagtagumpay na maisagawa ito, silang dalawa ni Bonifacio. At sila ay nagpalimbag din, pagpapalimbag ng pagpapakalat ng mga liham at peking dokumento na nagpapakita sa maraming mga mayayamang Pilipino bilang mga pinuno at tagapagtaguyod ng katipunan. Ang mga pangalang nakatala sa listahan ay mga Pilipinong ayaw tumulong sa katipunan. Alam mo, parang nga iayos ko ngayon, parang strategy ito minsan ng mga politiko natin na mga ibang politiko na ginagamit yung mga pangalan ng ibang tao, no? Ito pala ay namahanan nila kay Bonifacio. At ang pinakahuli na pinagawa niya kay Valenzuela ay ang pagtungo sa dapitan upang kausapin si Dr. Jose Rizal na sumapi at mamuno sa himagsikan. Kung ano ang naging pag-uusap ni Rizal at ni Pio Valenzuela sa kanyang pagtungo sa dapitan, ito ay aking itutuloy bukas. So, ang ibig sabihin, ang tungkol kay Pio at kay Rizal ay itutuloy. Itutuloy ko bukas sapagkat mahaba na ang aking vlog ngayong gabi. Ito ay kumakain na ng almost 19 minutes. Kaya bukas, ang pag-uusap ni Pio at ni Rizal sa dapitan. Isang makabuluhan na pag-uusap ng dalawang Pilipino na naghangad ng paglaya ng bansa laban sa mga nandarayuhang puti ang mga Kastila. So that's all for tonight. This is your Lola Amalia. I'm so happy to really vlog about our heroes, and this December it will all be about heroes. And of course, lahat ng may kaugnayan kay Rizal, ang kanyang mga liham, hihimay-himayin natin, at maaari ang isa sa kanyang dakilang pag-ibig o ang huling sandali ng kanyang buhay. Marami kayong makikita sa vlog ko ngayong buwan ng Disyembre at hindi ako magsasawa. Every night, I will be recording my vlog for you, my dear subscribers. Magsigla ang inyong Lola Amalia. Ngayon, hindi nyo ba napapansin? Ang inyong Lola Amalia ay masaya sapagkat December na, at ito ay isang buwan, ng pagsasaya sapagkat ang dakilang tagapagtubos ay isinilang sa buwan na ito. So, good night. Ngayon, bukas, I'll see you again for another vlog, continuation of si Rizal at si Pio Valenzuela. Again,
continue viewing my vlogs, and please subscribe to my channel if you have not subscribed yet to my channel, Just Me, Amalia, your Lola Amalia. Thank you. Good night. God bless you all. And keep safe. Bye-bye. Good night. See you tomorrow once again.